Welcome po sa ating banal na misa. Ngayon po ay ang Easter Vigil. Ang ating namumuno para sa ating banal na Eucharistia ay si Reverendo Padre Joel A. Reyes, kasama ang ating rektor at kura paroko, kasama si Reverendo Padre J. Manuel C. Santos, Reverendo Padre Romeo A. Garcia, Reverendo Padre Jerry S. Agustin, at Reverendo Padre John Santos, ang ating mga bisitang pari. Halina't ating ipagdiwang ang unang bahagi ng ating banal na misa para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para aming ipagdiriwang ang muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami ay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo at magpas sa walang hanggan. Amen. Wala na eh. Ala. Ako na ba? Ang kandila ay nagsisimbolo ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang kandila ay nagsisimbola ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na nagniningning sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa aming pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon na si Jesucristo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Sila na iyong bigay.
Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, buong banal, sa ilaw na iyong bigay. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, buong banal, sa ilaw na iyong bigay. Manatili po tayong nakatayo. Huwag muna po nating patayin ang sindi ng ating mga kandila. At tingnan po natin ang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Magalak kayong lahat sa kalangitan, kayong mga anghel ay mga gawitan. Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha,
nakapaligid sa luklukang dakila. Si Kristo na ating hari ay nabuhay na magpuli. Hipa natin ang tambulin itong ating kaligtasan. Magalako sa libutan sa maningning nating ilaw. Si Kristo na walang maliw ang kumarang sa dilim. Magalakos ang buong sambayanan, lahat ay magdiwang sa kawalan ni Jesus Kristo, sumakit sa lukog. Siya muling nabuhay, tunay na manunubos. Itaas sa kalangitan ang ating puso at isipan. Diyos Ama'y pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay sa kanyang pananagutan. Para sa kinabilangan niya na sambayanan. Ngayon nga ang kapistahan ni Hesus Kristong nag-alay ng kanyang sariling buhay, nagtiis ng kamatayan. Ang mina ng kasalanan, ang dating kaalipinay, sa tubig pawang na parang nakalaya, nakamtan. Sambayanan, lahat tayo'y magdiwang sa kwalatian. Ningning ni Jesu Kristo, sumagip sa samsumukop. Siya muling nabuhay, tunay na manunubos. Ngayon nga ang pagdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan, nabatis ng kabanalan. Pagkat mula sa libingan bumangon na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Hesus Kristo nating mahal. Diyos Ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay. Pag-ibig mo at katapatan para sa mga hinirang. Handog mo'y kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay si Jesus naming mahal. Nang lubos ang buong sambayanan, lahat tayo'y magdiwang sa kawalan ni Jesu Kristo, sumagip ang samsumukop. Siya muling nabuhay, tunay na manunubos. Dahil sa kaligayahan sa amin nag-uumapaw, hain namin itong ilaw sa gisag ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagan hatid ni Jesus na tanglaw. Ang dilim ng kamatayan ay napawid na param. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway. Walang maliw na patnubay sa lahat ng landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming mapampanan aming pananagutan. Lubos ang buong sambayanan,
maaari na po nating patayin ng sindi ng ating mga kandila. Manatili po tayong nakatayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang ang pagkabuhay ni Jesucristo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati-hati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamanang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa mga kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan mula sa langit. Ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig, at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga tambuhala at lahat ng bagay na nabuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw.
Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikhangan niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maapon o mailap, malaki o maliit. Nilikha nga ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng iyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga at ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng ika-6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Espiritu mo'y suguin poon, tanay mong baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay mong baguhin. Pinupuri ka, Panginoong Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ikaw, Panginoong Diyos ko, kay dakila mo. Ang taglay mong kasuotan, dakila rin marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag ang ginawa mo, hindi ito mauubo. Ang ibabaw na ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Espiritu mo'y suguin, Panginoon, tanay yung baguhin. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagon sa gilid ng umaagos na marahan, sa naroong kakahuya, umawit ng masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Magmula sa kalangitan, mga bundok ay ibinuhos ang biyaya at lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Ano pat ang mga tao may pagkaing nakukuha. Espiritu mo'y suguin, Panginoon, tanay yung baguhin. Sa daigdig, Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat araw ay marunong kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginooy, purihin mo, kaluluwa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin.
Pagbasa mula sa aklat ni Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na pangaton. Matapos ang 3 araw ng paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno, at kami na lamang ni Isaac ang matutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na pangatong dahil dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon, anak?" Tugong patanong ni Abraham. "Mayroon po tayong apoy at pangatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak ng Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos nila sa ibabaw nito at ang pangatong si Isaac. Patapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupan na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakaalan mula sa langit. Nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging dami ng bituin sa langit at ng buhangin. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na sa ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ko matitinag, pagkat di mo tulutang ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituro mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nadudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, iyong mga tangkilikin.
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipto at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipunin. Ang mga Ehipto, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon malalaman ng mga Ehiptyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haligang ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israel at ng mga Ehipsyo, at dumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw. Magdamag na pinahihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas at nang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipto, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ni Pharaon. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo, ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati, ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli, natabunan na ang mga karwahe at kabayo ni Faraon, pati na ang kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita ay iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nakakalat sa baybay. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumasampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon ay ating ngayong awitin sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal na kaaway sa pusod, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya, pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-iingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang
Panginooy kanyang pangalan, nang ang mga kawal ni Faraon. Ang lahat ng ito ay kanyang, pati na sasakyan kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway na ngalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinanggi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw poon, maghahari magpakailanman. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang iyong naging kasintahay ang mga likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon, ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, batbat ng kalungkutan, ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon kita'y ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali, ngunit habang panahon kong ipinadarama sa iyo, ang tapat kong pagmamahal, yan ang sabi ng Panginoon nagliligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit, na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo yung magalit at hindi na kita parurusahan uli. Ngunit ang pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan ng aking pangako. Yan ang sinabi ng Diyos na Panginoon na nagmamahal sa iyo. Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian, muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko ay mamahaling bato, gagamitin ng ruby sa mga tore mo, batong maniningning ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makinang, ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging at buhay ay uunlad kita ng katarungan at katuwiran, maging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa akin na nagligtas, ang dangal mo aking galak. Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't maggalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay ako. Nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Panginoon, siya ay awitin ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis sa luha, sa buong magdamag, sa buong liwayway, ay wala ng lungkot, kapalit ang galak. Poon sa aking nagliligtas, ang dangal mo aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, O Panginoon. Ako ay pakinggan, mahabag ka, Poon. Ako ay dinggin mo, at iyong tulungan. Nadama ko sa
galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Poon ang aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, at ang mga walang salapi ay kumukuha rito at bumibili ng pagkain. Halika kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugulgol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabubuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap ko sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at punos ng mga bansa, at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilala sa iyo'y pupunta. Dahilan ng Panginoon, banal na Israel, ang Diyos na nagpala. Pinako sa iyo'y dumakila. Hanapin ng Panginoon, samantalang siya'y iyong makikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Siya'y manumbalik. Lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran at wika ng Panginoon. Ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paano ang langit higit na mataas sa lupa. At isip ko, hindi maabot sa inyong akala ang ulan at tiyabe. Paglagpak sa lupa, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandinig. Kaya may pagkait butin ng paghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntin. Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin, siyang aking awit, ang ating kaligtasan. Malugod kayong sasalog ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak kayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ni Sion. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Tingin mo, Israel, ang mga kautusang nagbigay buhay. Makinig ka at nang ikaw ay matututo. Israel, bakit ka nasa lupain ng iyong mga kaaway? Bakit ka tumanda sa ibang lupain? Bakit itinakwil ka? Ang dahilan ay sapagkat itinakwil mo ang bukal ng karunungan. Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namuhay ka matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pag-unawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay. Ang liwanag na sa iyo ay papatnubay ang kapayapaan. May nakatuklas na ba kung saan nakatira ang karunungan?
o nakapasok sa kanyang yaman? Ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay, ang tanging nakikilala sa karunungan, nagtatarok din niya ito sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Siya ang lumikha at naglagay dito ng lahat ng uri sa mga hayop. Nagutos siya at lumitaw ang liwanag. Nagniningning ito sa takot kapag siya'y tumatawag. Tinawag din niya ang mga tala at madali silang nagsitugon. Narito po kami. Lumagay sila sa kani-kanilang lugar at masayang nagniningning para bigyang lugod ang lumikha sa kanila. Ito ang ating Diyos. Walang makapapantay sa Kanya. Alam niya ang daan ng karunungan at ito'y ipinagkaloob niya sa lingkod niyang si Jacob, kay Israel na siyang minamahal. Mula noon, nakita na niya sa daigdig ang karunungan at nanatili sa sangkatauhan. Ang karunungan ang siyang aklat ng mga utos ng Diyos, ang batas na mananatili magpakailanman. Ang mga hawak dito ay mabubuhay at ang panalikod o bayang Israel. Tinanggap ninyo ang karunungan at lumakad kayo sa kanyang liwanag. Huwag ninyong ibigay sa ibang lahi ang iyong karangalan at mga karapatan. Mapalad tayo, mga Israelita, pagkat alam natin ano ang nakakasisiya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Panginoong iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa kaisipan. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito ay matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pag-unawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol ang pasya. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay, na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabas sa atin ng Panginoon, tao ng ang Israel ang unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi na ito sa kanilang kasamaan, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at ikinalat sa iba't ibang digdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinatapunan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, di ba sila'y mga mamamayan ng Panginoon? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa iyo, mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong binigyan. Daang himakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo, ipakikita ko ang mga kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapat sa harapan ng bansa.
Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Diyos-Diyosan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masanuring. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinibigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parang usang nauuhaw, ako'y sabik sa may kapal. Ako'y sabik sa may kapal. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaari sa harap mo ay sumamba? Parang usang, ako'y sabik sa may kapal. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. Parang usang ako'y sabik sa may kapal. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Zion ay mabalik sa bundok mo dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ang dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dudulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Parang usang nauuhaw, akong sabik sa may kapal. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo at magpas sa walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, bubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Diyos hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Panginoong Diyos Jesucristo.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang tulad ng kanyang kamatayan, makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang ang makasalanang katawan at hindi na tayo maaplipin ng panangkasalanan, sapagkat ang pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo, kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na wala ng kapangyarihan sa kanya nang siya at ang buhay niya ay ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang iyong sarili pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig, ay napakatatag at mananatili. Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka ng ating kaaway, aking sinasabi, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang batong natakwil, nangangatayo ng tiraang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang aking Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Alleluia, alleluia, alleluia. Tumayo po ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nang nagngingning sa takot ang mga bantay at nang makita ang anghel, ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan ninyo ang pinaglagayan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot,
Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat para sa homilya. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi din po Father. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang Easter Vigil ng Pasko ng Pagkabuhay. At alam ninyo na mahaba ang ating banal na misa. Bakit kaya? May nagtatanong kasi nung nakaraang Easter Vigil ng 2025, bakit long mass ang Easter Vigil? Madaling sagutin yan. Kasi meron tayong maraming mga pagbasa. Yung lumang tipan ay sa unang pagbasa hanggang ikapitong pagbasa bago ang ating Gloria. Kaya doon sa ating unang pagbasa ay nag-uusap ay tungkol sa paglikha ng Diyos. Sinabi na yung mga 7 days na nilikha ng Diyos, mga 7 araw ng nilikhang Diyos. Doon sa unang araw, nilikha niya ang lupa at ang langit. Tapos sa ikalawang araw, nilikha niya ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. At sa ikatlong araw na magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Sa ikaapat na araw, magkaroon ng tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. At ikalimang araw, magkaroon ng mga ibon at mga isda. Sa ika-6 na araw ay magkaroon ng mga hayop at ang tao. Mahaba nun. Tapos may marami pa tayong salmong tugunan. Kaya mahaba na yung Easter Vigil. At naalala natin na bumalik na ang kantang Alleluia. Kasi dati, lang yun, mga gospel acclamation lang. Walang Alleluia nung Lenten season. Kasi, noong nagsimula ng silab-sala, nawala ang Alleluia. Tapos, bumalik na ngayon sa Easter Vigil. Tapos, may salmong tugunan pa na umawit ng Alleluia ng 3 beses. Yun ang pagbalik ng Alleluia. Tapos, nakabalik na ang awit na Gloria. Pagkatapos ng ating panalangin, bumalik na ang Gloria. Kasi ito na ang joyful season, yung muling pagkabuhay ni Jesus, Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, alam ninyo na may nakikita kang Paschal candle dito. Yung Paschal candle ay at may pa tayo na altar candle. Meron tayong mga kandila sa altar at
Kasi kahapon, nawala yung mga kandila. Yung altar, ano lang, wala siyang kulay. Pero, ang liturgical color red. At ngayon, madaling binabalik natin. Kaya dun sa unang bahagi natin ay kadiliman. At ating pinag-ilawan ang ating Paschal Candle. Tapos, may exultet pa ang pagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay isang himno, awit na nagpapahayag ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. At sinabi na si Jesus ay muling nabuhay noong Easter. Sinasabi na ngayon, Holy Saturday, kanina, isang malungkot na araw. Pero, alam ninyo anong nangyari ngayon? Ng gabi, nabuhay muli si Jesus. Ito ang ating pagdiriwang ng Easter Vigil at bumalik na ang ating misa. Kasi kahapon, walang misa. Pagdiriwang lang iyon. At ito ay isang paalaala na katulad ni Jesus na tumawid mula sa kamatayan patungo sa buhay, tayo rin ay ayahang tumawid mula sa kasalanan patungo sa grasya ng Diyos Ama. Kaya ang ikatlong bahagi ay paalala na tayong ginawang banal na tubig ng binyag bilang kaisa ng pagkabuhay ni Kristo. Sinasariwain natin muli ang ating mga pangako sa binyag upang talikdan natin ang mga gawaing masama at tangkilikin natin ang mga dakila at mabuting gawain ng Diyos. Dahil natupad na ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng misteryong Paskwal, tayong lahat ay nakiisa sa piging ng kanyang katawan at dugo upang pagsaluhan ang kanyang sacramental presence na naway manahan ng kanyang liwanag sa ating buhay. Mga kapatid, ang kwento ng misteryong Paskwal ni Jesus ay kwento rin ng ating buhay. Tunay ngang namatay ang Panginoon sa krus upang tayo'y iligtas. Subalit, ang kanyang kamatayan ay nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Ang kanyang sinapit na ito ay humantong sa kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw at siya'y nagtagumpay laban sa kasamaan at kamatayan. Dahil dito tayo ay nagkaroon ng bagong buhay na nilikha tayo muli sa larawan at kaanyunan ng Ama. Kaya matapos nating gunitain ang mahal na araw, tayo ngayon ay pumapasok sa 50 days of Easter upang sariwain sa ating puso at damdamin ang kanyang pagkabuhay. Naway tunay na manahan siya sa ating mga buhay na dala ang balita siya tunay na nagtagumpay at nagligtas sa ating lahat. Naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya upang isabuhay natin kay Kristo sa ating paggawa ng kabutihan at katuwiran sa kapwa. Kaya ang Easter Vigil, ito ay mas mahaba kasi maraming mga pagbasa. Mga pito mula sa
lumang tipan at 2 mula sa bagong tipan. Kaya 7 at 2 naging 9. 9 ang pagbasa total. Kaya at mahaba ang mga pagbasa natin. At may salmong tugunan pa. May salmong tugunan pagkatapos ng mga pagbasa. Kaya dapat mga kapatid, dapat naintindihan ninyo bakit mahaba ang ating mga pagbasa sa Easter Vigil. At alam na ninyo na unveil na yung mga imahe, yung mga santo na unveil na. Kahapon, covered pa sila. Pero Easter Vigil na, naka-uncovered na sila. Natanggal na yung purple cloth. Kasi tapos na ang Kwaresma at ang Passion Tide. At ngayon ay simula ng Easter season. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa renewal of the baptismal promises. Mga kapatid, para sa ating renewal of the baptismal promises, tayo ay nagbabalik sa Diyos, nagbabalik loob sa Diyos. Itinatakwil ba ninyo ang kasalanan? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kasalanan? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil nyo ba si Satanas, ang ama ng kasalanan at prinsipe ng kadiliman? Opo, itinatakwil namin. Sumasampalataya ka ba sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ka ba kay Jesucristo na iisang anak ng Diyos, ipinanganak ng Santa Maria Birhen, ipinako sa krus, namatay at inilibing? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ka ba sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Nagpapangako ka ba na magbalik loob sa Diyos? Opo, nagpapangako kami na magbalik sa Diyos. At ang makapangyarihang Diyos ay sa iyong nang magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kining nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon,
Isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinig nating lahat. Pinalakas ng presensya ng Panginoon sa ating piling at pinabuklod ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Magtapang tayong idulog ang ating mga kahilingan para sa pangangailangan ng sangkatauhan habang sabay-sabay nating sinasabi, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang buong simbahan ay maranasan ng tunay na muling pagkabuhay at kalayaan mula sa lahat ng pagkatalo, kapintasan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ang lahat ng mga pinunong espiritual ay palakasin ng muling pagkabuhay ni Jesus at pagkalooban ng kagalakan sa kabila ng kanilang dinaranas na kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng bagong binyag ay manatiling tapat sa kanilang pangakong itakwil ang kasamaan at mamuhay ayon sa mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng tao na salanta ng digmaan at sakuna ng kalikasan ay makaranas ng kapayapaan at kagalakan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, naway ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ng iyong anak ang magbigay liwanag sa aming mga araw. Pagtibayan kami sa gitna ng mga pagsubok at gabayan kami patungo sa walang hanggang Pasko ng pagkabuhay sa lahat sa langit kung saan walang katapusan ng kagalakan. Ikaw ang nabubuhay at naghaharin magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat para sa offertory. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Ama naming makapangyarihan, paghahain, tanggap ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niyang karangalan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, upang kami magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, para sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus,
Ngayon, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalingatan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Panginoon, ikaw ay ang iyong espiritu gawin mong banal ng iyong katawan at dugo ng iyong anak na si Jesus. Bago niya pinagtisang kusang loob na muling handog, hinawakan niya ang tinapay. Muli niyang pinasalamatan, pinaghati-hating niya, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli niyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ito at inumin. Ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat at ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Buong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, inihahandog namin sa iyo, O Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Papa Leo, ni San Leo na aming Santo Papa, ni Robert na ang aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid at may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kadakilaan. Kaawaan mo at patuloyin San Jose na kanyang esposo, San ng mga apostol, ni San Bartolome
at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, maipagdiwang natin sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoon na si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. At sa mga salita nung binigay ng ating Panginoong Jesucristo ay ating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo, iligtas sa kaligtasan at ilayo sa kapahamakan ang ating pananapikan sa ating pagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, binibigay ko yung kapayapaan sa iyo. Pero umarap kayo sa simbahan. Magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay sumainyo sa iyong lahat
at sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nangangakap sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Agnus Dei Gitulis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo ang lahat. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko ikaw, tanging hangad. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaral. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas ang aking mga kamay. Magagalak na aawit ng papuring iyalay. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong
ating second collection ay para sa alay kapwa. Manalangin tayo, magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, para sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa parish announcements. Bukas po ay ang salubong prosesyon at sasama sa banal na misa ang ating banal na misa ay 4 a.m. at ang ating salubong procession ay 5 a.m. At para sa ating mga banal na misa ay 6 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., 12 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., at 7 p.m. At pagkatapos ng 6 a.m. Mass ay magkakaroon tayo ng Easter Egg Hunt program sa labas ng simbahan. Ito ay para sa mga bata na ma-enjoy nila ang Easter sa pag-Easter Egg Hunt game sa event sa labas. Ito lang ang ating mga announcements. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayot kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Magalak tayong lahat, si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Panginoon ang naghihirang sa tubos ng bayan. Ang mga hinirang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Iyong hawakan, sabi ng Panginoon. At maniwala. Magalak tayong lahat, si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay nagpakita, samantalang sama-sama ang lagkad niyang 11, kapayapaan pagpati niya. Magalak tayong lahat, si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating banal na misa.